Hello mga Lods! Good evening, gandang gabi sa inyong lahat. So, dadako tayo sa ating Reels. So, sa mga naghapunan dyan ay bon appetit. O have a nice meal. So, kwento pa rin ng dalawang magkaibigan. So, ito na. Habang nagbabantay sa kanyang luto na ulam na masarap. So, maya dumating yung kanyang kaibigan na si Lods. Oh Lods, dito ka! Oh, nagdala ako ng kanin, wala akong ulam doon. Oh, masarap, may niluto ako dito ng ulam. Anong ulam mo? Ano yun, hinatid kanina, kimchi. Tsaka merong isda. Sinabaw ko yung kimchi. Hinalo ko yung isda. Kasi nagsawa na ako sa walang sabaw. Oh, yun lang halo mo. Anong hawak na sa kamay mo? Ay, ito. Itlog. Ito yung ihalo ko ngayon, pampalasa lang. Dagdag vitamins. Ang liit naman yan. Dalawa tayo. Di okay lang. Kasi may isda na dyan, dalawa. Tsaka maraming gulay. Lami. Lami ni. Kung may malita ka lang dyan, pwede mong dalhin yung itlog doon. Dami, maliliit. Lagay natin sa malita. Lami ni siya. Ay, maglami dayta. Ana. Oh, maglami ta aning itlog. Kaon. Bisaya man ka. Siyempre, masarap to. Yung sarap sa Tagalog, sa Bisaya, lami. Tapos pag dalawa kayo, ta. So, maglami ta aning itlog. Pero pag isa ka lang, hindi magagamit yung ta. Uy, lami ni. Yun lang. So, yun mga Lods. Ano Lods? Ituloy natin yung kwentong buwang. Wag. Kasi kung ikwento mo lahat yan, maraming magagalit sa atin. Hindi, nagpaliwanag ka naman eh. Okay lang yun. Yung mga hindi makatanggap, pwede mo gawing libro nga. Sobrang dami. Pag isa-isahin mo yung salitang buwang, kwentong buwang, yung realidad. Ay, ang daming libro magawa niyan. Ihalo na natin yung itlog kasi kumukulo na. Sige. Sabi maghapunan tayo ngayon. Maglami taan ng itlog. Sarap to lami. Masarap ang itlog. Ayan. Lami taan ng itlog. Parang yan. Magklase, no? Okay, Lods. Sarap to. Sus, maglami na tanaw niya, Lod. Siyempre. Sarap yan eh. Dalawa lang tayo. Sarap yan. Maglami tayo niyan. Mamaya. So, pag inisa-isa mo yung Lods, yung buwang, lalo na sa Biblia, di ba? Alam mo na, Romans chapter 3 verse 10. Lalo na sa yung sinasabi doon sa Biblia din na for correction. Nako. Bakit nabanggit ng Biblia yung verse na yan sa Biblia? For correction. Search nyo yung salitang correction mamaya, Lods. Search mo mamaya sa cellphone mo. Marami kasing correction sa government ng tao. Kaya ganun lang sila maging pasay sa karyaan ng Diyos. Magulo kasi yung isipan ng tao, Lods. Hindi fix ba? May sinusunod, pero hindi nasusunod. Kasi isip nila tao ka lang din eh. Kakamali. Tama. Diba? Yeah. Anong interpretation natin? Diba sabi ko, in-emphasize ko dito.
Ayan, sarap niyan. Luto na. Lami na ta. Maglami ta. Dinhi na, Lods. Maglami ta dinhi, Lods. Kaon yan. Sarap naman ng ano mo. Kanin. Daming dalang kanin. So, words, life, and craziness. Yan, Lods. Nako, sa craziness. Siguro kung gagawa ka ng libro, tapos yung sulat mo maliit lang, isa-isahin mo lahat ng profesyon. Mula sa utak ng bata hanggang sa mga matatanda. Yan, ganyan siguro kakapal. Mini library. Puro buang lang yun na topic na kwento. Matatawa ka pag ikaw lang mag-isa. Ayan mo, Lods. Dati ng panahon, gagawa ako ng libro na ganyan, Lods. Kaya mo. Kaya, siyempre, mag-utos tayo ng tao. Kung may pera ka, utos mo na lang. Lahat ng pinto ng buang. Kasi marami din pulot dun. Pero wag mong i-absorb lahat. Aral lang. Ng klaseng utak ng tao. Buang. Kaya minsan, Lods, yung iba wala nang ganang bumoto. Kasi una, siyempre, buang ng tingin sa tao. Pag naloko ka kasi, lalo na yung ayuda na 8,000 ba yun? 16,000. Di nga ako nakatanggap, Lods. Oh, naloko ako dun sa barangay. Oh, paano ka niloko? Buang talaga, di ba? Nag-text sa akin, dumating na daw yung pera. Pagdating sa opisina dun sa barangay, wala daw. Wala daw ang pangalan ko dun. Pagdating ng alas 6, ay sir, may pangalan ka pala dito. Huwag mong sayangin yung oras, sir. Buang pala to eh. Galing ako dyan, tapos ginaganyan mo ako. Buang. Inside job. Para sa kanila yung pera na tulong galing gobyerno para sa'yo. Diba? Halimbawa, kung malaking tulong ka sa gobyerno, niluloko ka pa, ninanakaw pa yung kalaman mo. Buang, di ba? Impyerno lahat. Daming verses sa Bible, walang kawala yan. Impyerno yan, mga buang yan. Kaya maraming magagalit, Lods. Hindi sila nakakatulong sa tao. Buang eh. Pag buang, tulong lang kunti yan. Ilan tulad mo yung buang sa Batugan, halos pareho lang yan. Buti pa yung buang siguro kasi habang wala siyang kinakain, nangangalkal sa basura. Totoo? Totoo. Yung mga buang na tinitingnan nilang buang para lang may makain. Yung mayaman na puro nakaw, iwan ko anong klaseng puso nila, no? Hindi naman lahat ng mayaman. Pero halos yung iba. Kung i-correction mo yung verse sa Bible kasi Bible hawak. Kahit sinong religion, Bible ipapatong sa kamay pag umupo sa gobyerno, di ba? Bible. Sabi ng Bible, the scripture of God or the word of God ba yun? Inspired. Good for corrections. And study ba yun? Or learning. Hindi ko alam yung verse niya. Nasa Timothy yun eh. O sa Titus. Kalimutan ko na. So, daming correction. May nakita nga ako, in-interview ng foreigner, kumain ng mga tira-tirang mga manok galing sa mga restaurant. Pilay pa siya, nagtrabaho pa. Siyempre siya lang mag-isa sa buhay, walang girlfriend, walang pamilya. In-interview. Ayun, kumain lang ng pagpag. Ewan ko sa Tundo ata yun, hindi ko alam. Ang daming. Tapos yung nagnanakaw na tinatawag natin buwang. Walang pakialam kasi batugan nga eh. Batugan kasi maraming pera. Nakaw. Tawanan lang nila yung mahirap. Ano pa, Lods? Ako, dami. Lalo na sa mga exam patungkol sa IQ test. Normal ba yung tatanungin ka sa papel na tumitigas ba yung ari mo, sir? Buwang, di ba? Anong related doon? Anong related? Sa bagay, kung ikwento mo sa kalukuhan, puputok nga naman yung ari mo. Di ba? Na-encountered ko yan.
Napaisip ako. Sabi ko, bang klaseng mga question dito ah. Parang personal na ito ah. Di ko alam kung ikaw lang pinipersonal o yung ibang pareho. Kasi masyado. Lahat ng masisilan na yung katawan, tinatanong. Pati utak, sa bagay. Parang kasama na yata yan sa ano, screening patungkol sa kukuha ka ng halimbawa, baril. Tapos hindi nila magustuhan yung sagot mo kasi hindi nga pareho ang isip. Bagsak. O, anong correction dyan? Binili mo yung isang bagay, siyempre, pagmamayari mo na. Pagmamayari mo na, sa bagay, nasa batas eh. Sa Bible, pasakop kayo, Romans 13 verse 1. Pero mali kasi yun. Yung isang bagay na bibilhin mo, tapos magre-renew ka sa binili mo, ano yun? Hindi ka may-ari. Binili mo, parang hiram lang. Hindi ka may-ari. Hiram lang. Nasa Proverbs yan eh, mababasa. Pati sa kawikaan yata yun. Na pag isang bagay na ipinalintulot mo, wag mo nang guluhin. Kasi pinahintulot mo eh. Ibig sabihin, kung correction lang yan, sa atin lang, yung analyze lang, wala nang renew dapat. I-concrete sa isang daanan lang. At huwag pahirapan sa gastos. Kasi, sa Bisaya pa, laliman ka na mag-renew. Halimbawa, kukuha ka ng baril. Magkano renew ng baril? Kasama lahat. Dapat isang daanan lang. Diba? Kasi, walang pera yung tao. Kaya kumuha ng self-defense, diba? Di ko kayo pinagalitan, ha? Kasi, kasama ito sa, pintong buang. Nahagip lang to kasi nagulat ako dun sa question. Tumitigas ba yung ari mo, sir? Parang gano'n yung question eh. Parang ang layo yata. Sabi ko, baril lang yung kinuha natin. Tapos, gano'n yung tanong. Sino kayang gumagawa ng isip niya, no? Dapat more on psychological. Huwag mo na isama yung mga masisira. Siguro, bakla. Siguro yung nagtanong yan. Ano gumagawa ng mga tanong na hindi maganda. Tapos babagsak ka kasi hindi kayo pareho ng sagot. Gusto nila kasi palabas na buang ka. Tanong pa lang, buang na yung nagtanong. Huwag kayo magalit ha. Correction lang yan. Biblia hawak natin sa Pilipinas. Correction lang yan. Ang daming correction kahit saan. Huwag nyo sabihin na hindi ko alam yung mga kalakalan sa ganito kong edad. Dami. Kung sumbaga, sabutay kang tao matagal ka dapat doon sa sementeryo. O kaya sa drum o sa ilalim ng tubig. Parang ganun. Expression. Hindi nyo lang magawa. Kasi may basihan. Kumbaga, sa isang grupo, pag hindi mo nagustuhan yung pinuno, kakalas talaga yan. Kasi buang na eh. Buang na yung utak ba? Hindi na maganda, hindi na matino. Kaya sino naman eh. Yung iba siguro dyan, mga 5 maskara, bago mo matukoy sinong tao yan. Bakit gano'n na lang siya? Bandang dulo. So, ang daming correction. Tama ka, Lods. Talagang ganun. Pag kumuha ka ng lisensya, ang daming mga tanong na hindi ukma. Basta hindi ukma, kasama yan sa kalukuhan na tanong. Minsan nga may tanong na matatawa ka na may inis na hindi mo maintindihan kasi sobrang layo na kung i-analyze mo. Sa bagay, may pick-up line kasi na pinapalabas sa TV, hindi buang rin. pick up line. Di ba? Ibang klase, no? Yan talaga utak ng tao. We considered mag-isip. Yan nga lang sa mga specific ideas or items. Tapos lumalabas ka doon sa isang items, tapos yung mga tanong mo parang ang layo na doon sa items na gusto mong mangyari sa buhay. Buang na talaga. Kahit sino naman eh. Kahit bata siguro magunawa. Isusumbong sa nanay. Anong reaksyon ng nanay tatay? Buang pala itong na to. Question paper na ito. Experience ko yan. Lulo namin, malakas mag-correction. Ano bang teacher yan? Ba't ganyan yung mga tanong?
Nako. At sino naman eh. Di ba? Ang daming buwang. Hindi lang makaubra yung iba. Kasi siguro, bakla siguro gumagawa yung tanong. Tatanungin yung ari mo kung tumitigas na ba hindi. Bagsak ka kasi nagsabi ka ng totoo sa kanila, hindi tama. Kasi buwang na yata to. Sinong buwang? Nagpaliwanag na ako. Kayo buwang. Ayusin natin utak natin. Iukma ba sa lahat ng bagay? Hindi rin mabuang yung tao. Ayaw, gusto nyo maayos yung pamahalaan. Diba? Yun naman ang ninanais ng bawat may baril na hawak. Security. Sabi natin, armed forces, police, iba-ibang private. Yung kapayapaan, hinanap. Paano maging mapayapa? Sa tanong pa lang, mabuang na yung tao. Tapos hindi nyo i-grant. Kasi nga, abnormal tong taong to. Kasi sa tanong pa lang, hindi masagot yung tama, yung tinatanong. Paano kasi nag-isip din siya? Mali yung tanong nyo. Kaya ayaw niya sanang sagutan. Test paper pa naman na ginagawa nyo, kailangan sagutin mo. Ilaban nga sa kanyang kaluban di ba? Nag-aaway na kayo. Doon nyo makikita. Walang kapayapaan. Sabihin mo nga kung may kapayapaan. Di ba? Walang kapayapaan. Sino nakarelate niya? Yung kumukuha ng lisensya ng mga motor. Mga items, sasakyan, halimbawa, baril. Saan na-encounter dyan? Yung mga tanong na yan. Sasabihin sa umpisa ng newspaper, as a test paper. Kailangan sagutin lahat yung tanong. Walang maiwan na blanco. Hindi masagot-sagot kasi wala doon yung hinahanap niya sa tanong. Yung gusto niyang mangyari doon sa tanong, wala, hindi may lagay doon. Kasi malayo nga sila. Pareho yung nag-aaral ng psychology, sinasayko yung tanong mo. Kasi yung nagsagot, masayko niya yung tanong mo na buwang din to, abnormal din to nagbigay ng tanong, tama ba? Hala, sige mag-isip. Abnormal tong nagbigay ng tanong na mas buwang yata to sa akin. Tapos sabihin sa unang paragraph, kailangan wag niyong lagyan ng blanco, sagutin. Ano niyong sabihin? Mali yung tanong, tapos mali yung pagpipilian. Mapipilitan yung tamang tao. Kasi isasagot na lang yung ayaw niya. Tama ba? Nasaan yung kapayapaan na hinahanap ninyo? Walang kapayapaan. Mainis yung tao paglabas ng opisina. Bakit? Buang yung question eh. Totoo? Ang daming buang. Buang talaga. I-analyze nyo. Sinong buang? Yung nagpapaliwanag dito o kayo? Hindi ako tumitira na sadya kasi based sa nakikita, ayon sa aking news updates, sisihin natin yung mga nakikita, lahat ng nababasa, realidad, yung hindi mo matanggap, yun ang sisihin mo. Ngayon, kung nagalit kayo sa akin, doon sa in-explain ko kasi malaking opisina yata yan na yung tinitira ko. Pagalitan niyo yung gumawa ng tanong kung bakla ba yun o hindi. Normal ba yan? Sino bang gumawang general na yan? Tirahin nyo. Buwang yan. Hindi ukma. Magalit kayo sa akin. Huwag kayong magalit sa akin. Sa lahat ng nakikita. Kasi tarunong tayo mag-isip eh. Gusto nyo i-insist sa isang tao na buwang ka. Hindi ka naman buwang. Tingnan mo, bibili ka ng isang bagay, hindi mo pa ba may-ari? Sila pa rin ang may-ari. Bakit? Ang dami requirements eh. I-analyze. Paano umangkin isang bagay kung hindi mo mapagmamayari habang buhay? Wanted ka pa. Tingnan mo. Naglabas ka ng malaking pera para magiging property mo. Ngayon, habang kinalaunan, naisip mo, parang hindi yata ako may-ari nito ah. Parang nailabas tuloy akong criminal nito pag hindi may sunod yung gusto nila. Totoo. Buwang pa rin. Useless yung pagbili mo kasi hindi ikaw may-ari. Sila pa rin. Parang, sa'yo, gawin ko na yan. Sa'yo mo na yan. Gawin ko na yan.
Hiram lang ba? Hiram? Paano yan, sir? O ako naman may utak, sige sir, ibalik ko yung baril na binili ko, ibalik mo rin yung pera ko. Kasi paano ko mapagmayari yung baril? Halimbawa lang ha. Yung baril na binili ko, halimbawa lang. Paano ko pagmamayari yung baril kung ibabalik mo lang din? Magbayad ka uli para hindi ma-expired yung baril mo. Ang karamihang cases yan. Kasi may lumalapit dito na problema sa kanyang lisensya sa baril. Hindi ma-renew. Tagal na kasi walang pera. Mahal eh. May lumapit sa akin dyan. Nanghingi ng tulong din kasi nakilala niya ako na maraming kilalang mga nasa gobyerno. Pwedeng malapitan. Hindi ko matulong-tulong kasi hindi ko alam kung saan galing yung baril. Inalayas ko na gusto. Bumili ka ng baril tapos hindi mo pagmamayari. Huwag kayong magalit. Just for correction and added learning points. Kasi tinalaki ng aking kasama dito na hindi nakikita ninyo sa kwento lang. Alons, topic ulit tayo ng buwang. Kasi sabi ko nga, pag topic ka ng buwang, ganito siguro kalaki yung magawa mo na pages, mga libro. Isang libro lang, ganito kakapal. Hindi pa nga siguro magkasya kasi Pilipinas na ang sitwasyon. Lalo sa ibang bansa, may i-general mo lahat yung kwento na mga utak ng tao tungkol sa buwang. Ngayon, nag-example ako sa test question. Maraming test question na mapipilitan ka kahit hindi mo gusto. Di buwang. Gusto kasi na nagtanong, siyang masunod. Totoo, kahit mali. Kung ma-discern mo na bakla yung nagtanong, naggumawa ng tanong, anong masasabi mo doon sa test question? Buang to bakla yata tong gumawa nito. O isipin mo nga, yung klaseng tanong na yan, sir, titigasan ka pa ba ng ari mo? O, matutuwa ka kaya doon sa tanong na yan, tapos ang layo ng mag-isip-isip din naman. Ma-review nyo yan. Makilala nyo sino sigurong gumawa ng question na yan. Nakakainis na hindi mo maintindihan. Ikaw naman mapipilitan kasi sabi ng test question. Huwag mong iwanan na mayroong blanco. Kailangan sagutin lahat. Abnormal talaga. Mapipilitan ka. Masagot mo yung mali. Mali sa kanila pero sa'yo mali din. Kasi yun ang sinagot mo. O sinong mali? Yung gumawa ng tanong. Buwang yun. Totoo, kahit sino sa nagsagot ng mga test question na napipilitan lang, na klaseng ganong test question, na wag iwanan na walang sagot, kailangan may sagot. Hindi ugma sa kanyang sarili. Kasi hindi nga siya kasi ganong klaseng pagkatao. Mapipilitan lang sa tanong. Tapos yung mga pinagpilian na tanong, hindi niya matatanggap. Totoo. Tapos, yung mga naka-in-charge naman sa test question, wala ring alam ano. Siguro binasa lang muna o yung iba hindi binasa yung mga test question. Tapos, ang tingin sa'yo, may tama yato sa utak. Hindi nila alam na hindi niya nagustuhan yung tanong. At saka hindi niya nagustuhan yung mga pinagpipili ang sagot. Doon. Hala, yung iba kasi timing lang, di makapag-voice out. Ngayon lang siguro ako mag-voice out dito. Mabulabog kayo. Maayos yung test question nyo kasi kung naghanap kayo ng kapayapaan, maayos yung tanong nyo. Tama ba yan? Na, sir, tumitigas pa ba yung ari mo? Sa ganyang edad mo? Tapos, ang dami pang bastos na tanong doon. Hindi ugma. Kasama siguro sa psychological ng bakla yun. Iwan ko. Halimbawa, baril ang kinuha mo, anong kinalaman doon? Personal mo na yun eh. Doon lang sa baril. Tanong, hindi doon sa pang-personal. Sa utak lang, hindi isama yung mga masisilang bagay. Utak. Sa loob lang ng utak. Hindi yung tatanungin ka doon. Tumitigas pa ba yung ari mo, sir? Pabuang. Oh, anong klaseng tao? Sinsya na kasi ang Bible is for correction. Tapos, wala tayong magagawa. Pero nakakaunawa, pwede mag-voice out.
paliwanag lang. Kasi nakikita. So doon kayo sa magagalit sa nakikita ayon sa akin news updates. So dagdag lang, Lods, grabe ka Lods ha. Oh, na-encounter namin yan. Dami nga nagkikwentuhan sa labas. Tanungan, sir, anong tanong doon sa ano mo? This question. Kang hindi yata tama yung iba. Oh, totoo yan, sa labas. Dami nagki-question. Nag-argumento doon sa test question. Ako, na-experience ko yan. Di ako nag-iisa. Pagdating sa labas, ang daming argue. Ibang klase yun ah. Lalo sa mga doktor, sa agency, bago ka lilipad. Nako. Naka-assign, puro bakla, halos. Bakit? Tuwang-tuwa makikita ng ari eh. Wala namang ibang habol ng bakla, di ba ari? Totoo yan. Tapos sabihin, tuwad muna sir. Siyempre, requirements. Para sa tingnan kung may almoranas o wala. Tutusokin. Yung puwit mo. Tapos ikutin ng malakas. Bakla yung tumira dun sa pit mo. Hindi lang naman tayo nag-iisa niyan. Nung nag-abroad. Nako, ang dami. Sa science, pwedeng tama. Pero sa isang tao, maraming nagrereklamo. I-voice out mo na rin dito. Kasi hindi ukma eh. Siyempre, hindi rin pwede babae. Kasi science nga naman, di ba? Ang daming kalukuhan ng tao. Tapos, sa pagdating sa ngipin, kahit hindi sira, bubutasin. Para lang magkapera. Ang dami ko ng question. Siguro kung idadamay nyo yung aking mga kadugo, mag-apply sa inyo, hindi nyo natatanggapin. Nasa inyo na yan. Buang talaga kayo. Huwag nyo idamay. Ako lang. Kung maghirap ako, huwag nyo idamay yung aking mga pamilya. Kung mag-apply sa inyo. Kasi kung walang pagbabago nga naman ang mangyayari, tuloy ang paghihirap ng tao. Kasi ang Diyos, magawa lang yung changes ng lives ng tao pag may sumunod sa plano niya. Pero pag wala sumunod sa plano niya, tuloy pa rin. Isa lang masabi ko, huwag nyo idamay yung mga kadugo namin kung mag-apply sa inyo. Kasi na-voice out ko dito eh. Sa news updates na lang kayo magagalit. Kasi sa Bible kasi more on corrections eh. May verse sa Bible, sa Timothy ata yun. The scripture is inspired by God. Good for corrections and study. Basta may sinasabi doon, kalimutan ko yung verse. O Lods, naintindihan mo Lods? Oh, dami talaga. Lasing buang na tao. So tama na Lods, maghapunan na tayo, no? So maglami na ta aning maglami ta dinhi. Dinhi means dito sa Bisaya. So maglami ta dito sa ating itlog. Sa itlog. Kasi masarap. Hapunan na tayo. Oh, magandang hapon. Magkain muna kayo Lods kasi tapos na topic namin patungkol sa buang. Kakain muna kami ha. So God bless.